Yo, Soy, at sa mga Soy Army ko dyan sa buong mundo, no? Pag-usapan natin ngayon yung mga red flag sa isang babae. Kung ano yung red flag para sa akin, no? Number one, wag na nating na magpatumpik-tumpik pa. Number one, hindi siya kinakabahan. Unang date nyo pa lang, sobrang confident na tong babae na to at ang lakas-lakas ng loob sobra. Hindi siya nahihiya sa'yo, no? Hindi siya natatakot or nai-intimidate man lang. Para sa akin, red flag yon. Kasi bakit hindi ka man lang kinakabahan sa akin? Unang kita pa lang natin, 'di ba? Bakit parang sobrang sanay ka na humarap sa lalaki? Bakit sobrang confident ka na kagad sa akin? Paano pala kung masamang tao pala yung unang ka-date niya, 'di ba? Eh di wala na, nadali na siya, 'di ba? Saka yung sobrang confident ng isang babae, nagbibigay senyales 'yon na sanay na siya. Na hindi na ikaw ang unang o pangalawa, baka mamaya panglima, pang-sampu ka na. Kaya ang taas na ng confident niya. Pangalawa, kapag kumain kayo, pinipicturean niya yung pagkain pero hindi ka kasama. kahit daliri mo lang, kahit kamay mo lang hindi nakikita, talagang pagkain lang yung pinipicture niya ng gano'n, no? Kaya inaanggulan niya ng sobra o sa sarili niya lang. Talagang hindi ka talaga sinasama, invisible ka talaga, no? Kahit daliri mo lang, kahit kamay mo lang, kahit yung pinagkainan mo lang hindi kasama, sobrang malinis talaga. Pagkain niya lang at mukha niya lang, red flag yun kasi malaki chance may iniiwasan niya na ibang mga lalaki o baka may shota na yan. Pangatlo, kapag lagi niya sinasabing sobrang busy siya, wala siyang time sa'yo o wala siyang time makausap ka or hindi matuloy-tuloy yung date nyo dahil nga lagi siyang walang time. Hindi totoo yun. Ayaw niya lang talaga sa'yo. No? So red flag yun dahil bakit mo pipilitin yung sarili mo sa babaeng hindi ka gusto? Pangalawa, kung bakit ko nasabing red flag yon dahil posible na may lalaki talaga may nagkakabisihan yan. Dahil ang isang babae, hindi yan nagiging busy ng sagad in majority ha. In majority ng babae, hindi yan na nasasagad ng busy to the point na zero time talaga sa mga alam mo na, relationship, mga pakikipagkilala, ganun, imposible. Meron at meron pa rin time yan, makakagawa at makakagawa pa rin ng time yan. No? In majority to kasi hindi naman sobrang addict sa work lahat ng babae. Karamihan talaga sa babae, lazy, tamad. Hindi yan kagaya ng ibang lalaki na sobrang sagad-sagaran na wala nang natitirang time talaga. Overtime, ganun, ganyan. Ayaw na ayaw nga mag-overtime ng babae in majority. Number 4 na red flag para sa akin sa isang babae, marami siyang kilala masyado. Kapag marami siyang kilalang masyadong lalaki, kaya nahinala yun. Bakit ang dami niyang kilalang lalaki, di ba? Hindi naman totoo yung male friendship sa isang babae. Wala namang platonic relationship talaga na bubuo sa lalaki at babae. Laging meron at merong tatayuan dyan o mababasa ang pechay, no? So para sa akin, red flag yun. Halimbawa, kumain kayo sa isang restaurant, sa isang kainan, o nagpunta kayo ng club, halimbawa, nag-inom kayo ng konti para makapag-relax, makapagkwentuhan. Kilalang kilala siya ng mga waiter, kilalang kilala siya ng mga bouncer, at parang tropang-tropa niya pa at parang pinagmamalaki niya pa sa'yo na kilalang kilala siya ng mga waiter, mga bouncer, lahat ng tao doon sa club. Red flag yun kasi ilang balik na siya doon. Ibig sabihin, sanay na siya doon. Kilalang kilala na siya ng mga tao doon. Alam na ng mga tao doon yung galawan niya. Red flag yun. Panglima, check mo yung Bluetooth ng CP niya. Ito, lagpas na to sa dating stage, no? Medyo nagkakilala na kayo o may relasyon na kayo nabubuo, no? Check mo yung yung CP niya. Kapag maraming Bluetooth ng kotse dun sa Bluetooth niya, yung nakasave na speaker no, sa Bluetooth, no? Pag may nakita ka doon, iba't ibang kotse, Toyota, Benz, BMW, tawakbo ka na, Soy, kasi sanay na humap sa kotse yan. At syempre, di ba, alam naman natin na kapag kaganon yung galawan, di ba? Kapag chinek mo yung Facebook niya o Instagram niya, puro solo picture lang, solo travel. Lahat solo, puro solo travel, na alam mo namang hindi niya afford, gano'n, ganyan. Possible niya ma-afford kung self-made millionaire siya, sige, bigyan natin sa kanya yun. Pero may kaibigan at kaibigan na isasama pa rin yan. Hindi pa rin maglalakad ng solo yan palagi. Majority ng babae takot mag-travel ng solo. Meron pa rin kaibigan na masasama yan. So kung laging solo yan, nag-iibang bansa, solo, nagta-travel sa iba't ibang karagatan dito sa Pinas ng solo, puro picture solo, puro dinner solo, sino kumuha ng picture niya, di ba? Sino yung nagpi-picture taking sa kanya palagi, di ba? Baka yun yung matamis niyang papa. Lang muna, no, sa susunod na video ko na ibibigay yung mga iba pang mga hint and experiences and observation. Sa gayon, maging aware tayo lahat.